Bakit sobrang haba ng buhay ng mga tao noong panahon ng lumang tipan at hindi na ngayon? Alam mo ba na ayon sa Bible, may mga taong nabuhay ng daan-daang taon? Oo, tama ang narinig mo. Ayon sa Old Testament, may mga taong umabot ng halos 1,000 years ang buhay. Pero paano nga ba ito nangyari at bakit ganun na lang kahaba ang kanilang buhay? Totoo ba talaga ito o baka may ibang ibig sabihin ang mga bilang na yon? Sa video na ito, aalamin natin ang mga posibleng paliwanag kung bakit sobrang haba ng buhay ng mga tao sa panahon ng Genesis. Kung gusto mo ang ganitong klase ng content, ay huwag kalimutang like ang video at mag-subscribe sa ating channel para lagi kang updated sa mga bago naming uploads. Tara, at ating alamin kung bakit sobrang haba ng buhay ng mga tao noong panahon ng lumang tipan at hindi na ngayon. Una, magandang malaman na ang Bible ay hindi malinaw na nagpapaliwanag kung bakit ang mga tao noon ay mayroong mahabang buhay. Binanggit lamang na bago ang isang malaking baha na sumira sa sangkatauhan, karaniwan para sa mga tao na mabuhay ng daan-daang taon. Ang bahang ito ay inilarawan sa mga kabanata 6 hanggang 8 ng aklat ng Genesis. Ayon sa mga salaysay na ito, ang pamumuhay ng maraming taon ay normal bago ang pangyayaring ito. Ang Bible ay hindi nagbibigay ng maraming detalye kung bakit ang mga tao sa lumang tipan ay nabuhay ng ganoon katagal. May ilang teorya ang mga eksperto tungkol dito. Una, iniisip ng ilan na noong panahon na iyon, iba ang paraan ng pagbibilang ng taon. Gayunpaman, alam natin na sa mahabang panahon, ang mga tao ay nagtakda ng isang taon bilang humigit kumulang 360 araw batay sa paggalaw ng buwan at mga panahon. Mga 5,000 taon bago si Kristo, meron ng mga kalendaryong may 365 araw. Sa makatuwid, sa kabila ng mga pagbabago sa mga kalendaryo sa paglipas ng panahon, ang isang taon ay palaging itinuturing na isang taon. Ito ay nagtutulak sa atin na isipin na ang mga mahabang edad na binanggit sa Bible ay marahil hindi dahil sa ibang paraan ng pagbibilang ng panahon. May mga naniniwala na ang napakahabang edad na binanggit sa Bible ay hindi kumakatawan sa haba ng buhay ng isang tao, kundi sa tagal ng pag-iral ng pamilya o grupo ng taong iyon. Gayunpaman, ito ay hindi lamang ang posibleng interpretasyon. Sa mismong salaysay ng Bible, tila lohikal na noong mga unang panahon ng sangkatauhan, ang mga tao ay talagang nabuhay ng maraming taon, marahil dahil sa mga kondisyon ng pamumuhay noon o dahil sa isang espesyal na plano ng Diyos para sa kanila. Isang teoryang sinusuportahan ng ilang scholars ay na ang mga tao ay nabuhay ng mas maraming taon noong sinaunang panahon dahil ang mga kondisyon ng kapaligiran ay napakaiba bago ang baha. Iminumungkahi nila na ang atmosphere ng mundo ay maaaring naiiba na nagbibigay ng mas malaking proteksyon sa mga tao na tumulong sa pagpapahaba ng buhay. Bukod pa rito, ipinapahiwatig ng aklat ng Genesis na bago ang baha, hindi pa umuulan sa mundo. Pagkatapos ng baha, ang mga kondisyon sa mundo ay nagbago at ang mga katangiang umiiral bago ang baha ay nawala. Ang mga sumusuporta sa teoryang ito ay naniniwala na ang pagbabagong ito ay maaaring magpaliwanag kung bakit ang mga tao ay hindi na nabuhay ng ganoon katagal pagkatapos ng baha. Kaya naman marami ang nagtatanong kung pwede ba nating patunayan ang teoryang ito gamit ang Bible. Ang sagot ay hindi, dahil ang Bible ay hindi isang siyentipikong aklat at hindi isinulat para sa layuning iyon. Gayunpaman, kahit sa loob ng scientific community, may mga nagsasabi na nagkaroon ng malaking pagbabago sa klima sa nakaraan na nakaapekto sa mga kondisyon ng pamumuhay sa mundo. Bukod pa rito, may mga teoryang nagsasabi na ang mga tao noong sinaunang panahon ay nabuhay ng maraming taon dahil sa magagandang kondisyon ng pamumuhay noon. May ilang scholars din na nagmumungkahi na ang mahabang buhay ay maaaring may kaugnayan sa mas malinis na genetic code ng tao noong panahong iyon dahil sila ang mga unang henerasyon ng tao at maraming sakit at kahinaan ang hindi pa umiiral.
Sa kabila ng ilang taong naniniwala na ang mga kwento tungkol sa mga taong nabuhay ng maraming taon sa Bible ay mga alamat lamang upang questionin ang kredibilidad nito, may mga ebidensya naman na maaaring magmungkahi ng kabaligtaran. Ang mga sinaunang dokumentong natuklasan ng mga arkeologo tulad ng listahan ng mga hari ng Sumeria ay nagsasabi rin ng mga individual na nabuhay ng maraming taon. Halimbawa, may mga sinaunang tala na binabanggit ang mga taong nabuhay ng mahabang panahon bago naganap ang mga pangunahing baha sa mundo. Kahit na ang mga edad na naitala sa mga dokumentong ito ay tila pinalabis, malinaw na maraming sinaunang kultura ang naniniwala na ang mga tao ay may mas mahabang buhay noong panahong iyon. Bukod sa mga posibleng pagkakaiba sa kapaligiran na maaaring nag-ambag dito, ang mahabang buhay ng ilang tauhan sa lumang tipan ay maaari ring bigyang kahulugan bilang bahagi ng isang banal na plano. Ibig sabihin, maaaring may mga natural o kahit supernatural na dahilan para sa mga mahabang buhay na ito na naayon din sa mga plano ng Diyos. Nang payagan ng Diyos ang mga tao na mabuhay ng maraming taon noong panahon ng lumang tipan, tinutulungan niya ang sangkatauhan na umunlad sa mga unang araw nito. Ang mahabang buhay ng mga taong ito ay mahalaga rin para sa pagpapanatili at paghahatid ng kaalaman tungkol sa Diyos sa mga susunod na henerasyon. Noong panahong iyon, wala pang pagsusulat at lahat ng impormasyon ay ipinapasa gamit ang salita. Sa makatuwid, ang mga nakaranas ng mga pangyayaring ito ay may mahalagang papel sa pagpapanatili ng pananampalataya. Halimbawa, ang mga biblical characters tulad ni Adan, ang kanyang mga anak at apo na nabuhay ng daan-daang taon ay nakapagpasa ng kaalaman tungkol sa Diyos mula henerasyon hanggang henerasyon. Ibig sabihin, ang isang taong ipinanganak 800 taon pagkatapos ng Fall of Man sa Eden ay maaring personal na makilala ang unang taong nilikha ng Diyos at matutunan ng direkta mula sa Kanya ang mga turo at banal na revelasyon. Sa paglipas ng mga siglo, pagkatapos matupad ang isang banal na layunin, nagkaroon ng natural na pagbaba sa inaasahang haba ng buhay ng tao. Dati, ang mga taong nabuhay ng hanggang 900 o 800 taon ay nagsimulang magkaroon ng mas maiikling buhay na bumaba sa 700, 600, 500 na taon at iba pa, hanggang sa umabot ng 300, 200 taon at sa huli ay lumapit sa 100 taon, na ngayon ay itinuturing na pinakamataas na limitasyon ng mahabang buhay ng tao. Noong panahon ni Abraham halimbawa, maraming tao pa rin ang nabuhay ng higit sa 150 taon. Gayunpaman sa panahon ni Moses, ilang henerasyon pagkatapos, ang karaniwang haba ng buhay ay bumaba ng malaki sa pagitan ng 70 at 80 taon. Ang unti-unting pagbawas sa mahabang buhay na ito ay sumasalamin sa mga makabuluhang pagbabago sa mga kondisyon ng pamumuhay. Sinasabi ni Moses na karaniwan, ang isang tao ay nabubuhay ng humigit kumulang 70 taon at ang mga mas malalakas ay maaaring umabot ng 80 taon. Gayunpaman, ang mga dagdag na taon na ito ay madalas na puno ng paghihirap at pagdurusa. Sa makatuwid, hindi natin dapat ipalagay na noong panahon ng Genesis, ang isang taon ay mas maikli o iba ang ibig sabihin. Ayon sa pag-unawa natin, ang mga taong nabuhay bago ang baha ay talagang may mahabang buhay. Bukod dito, kung ang mga edad na ito ay kinatawan lang ng mga alamat, hindi na sana tinuloy ni Moises ang ganitong estilo sa kanyang ibang mga isinulat. Ngunit sa halip, malinaw niyang binanggit ang pagbabago ng haba ng buhay. Mula sa 900 patungong 70 o 80 taon, kaya hindi ito basta-basta lamang alegorya o simbolo. Ibig sabihin, maaaring may makasaysayan o makatotohanang batayan ang mahabang buhay sa Genesis. May isa pang posibleng dahilan kung bakit ang mga tao noon ay nabuhay ng matagal, at ito ay may kinalaman sa plano ng Diyos. Sa mga unang yugto ng kasaysayan ng tao, wala pang mga isinulat na batas o aklat ng karunungan. Ang kaalaman tungkol sa Diyos, tungkol sa moralidad at tungkol sa kasaysayan ay ipinapasa lamang sa pamamagitan ng pananalita ng bawat henerasyon. Kung mas matagal mabuhay ang isang tao,
Mas matagal niyang maituturo sa kanyang mga anak, apo at mga inapo ang mga mahahalagang kaalaman. Ano't ano pa man ang katotohanan sa likod ng pagbaba ng edad ng mga tao sa paglipas ng panahon ay malinaw na binanggit sa Genesis. Sinabi ng Panginoon, "Hindi ko na pahihintulutang mabuhay ng matagal ang tao sapagkat siya'y likas na makasalanan. Ang kanyang buhay ay tatagal lamang ng 120 taon." Pero kahit pa bumaba na ang haba ng buhay ng tao, nananatiling totoo ang layunin ng Diyos, na ang buhay natin ay may saysay, may direksyon at may patutunguhan. Hindi mahalaga kung nabubuhay tayo ng 70, 80 o 100 taon. Ang mas mahalaga ay kung paano natin ginagamit ang buhay na ito. Paano natin ginagamit ang bawat taon, buwan, linggo at araw upang makilala ang Diyos, magmahal, magpatawad at maglingkod sa kapwa. Sa huli, ang buhay ng tao ay hindi nasusukat sa haba, kundi sa lalim kung paano tayo nabuhay. At sa pananampalatayang Kristiyano, ang tunay na buhay ay nagsisimula hindi sa kapanganakan, kundi sa muling pagkabuhay, sa walang hanggang buhay na ipinangako ng Diyos sa mga nananampalataya sa Kanya.